wala, we have no choice. We have to go back. So yung nagtitipid tayo, nagtinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, papalitan, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Design flow, mali yung design. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan eh, hanggang sa taas. Para hanggang sa taas, para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Eh yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Eh dalawa yan ang dumaan. You know, I always have a saying, fix the problem, not the blame. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design is poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. So, sino liable dyan? Province. Tuloy na iniimbestigahan ng pamahalaan ang mga responsable sa gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Kaugnay po niyan, eksklusibo nating makakapanayam live ang isa sa mga engineer ng tulayan na si Albert Cañete. Engineer, magandang hapon. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Sa inyong nakikinig. Engineer, siguro linawin ho muna natin, ano po ba eksakto yung naging papel ninyo dito sa pagtatayo nitong tulay sa Isabela? Ako yung original designer nung tulay noong 2012. Pero ang ginamit kong code sa pag-design ng tulay, 1997 pa. So, luman-luma na. Tapos lumabas yung DPWH 2015 na code. So, ibig sabihin, biglang na luma yung design ko. Hindi na siya pwede. Nung mga 2018 o 2017, nakompleto na niya yung 8 arco na spans out of 12 na total. So kung sabi ng DPWH, kailangan lahat ng tulay naka-design na sa 2015. So kung itutuloy nila yon, yung natitirang 4 na arco, saka lang yun, kulang pa yun, 720 meters lang yun. 1 kilometro mahigit yung tulay, yung ilog. Cagayan River. So, dinugtungan pa nila yun ng mga 300 meters na pre-stress na tulay. Lahat yun i-design sa 2015 na code. So, parang hindi pwede na yung una kong dinesign na 8 span, lumang code na 1997. Tapos yung iba, 2015. So, pina-retrofit design nila. Okay. Pina-redesign nila, pero sa ibang kumpanya na. Okay, so ibig kong sabihin... Hindi na ako involved doon sa pag-redesign. Okay, engineer, linawin natin. Ibig sabihin yung sinasabi ninyo, yung unang 8 arko nakabase doon sa unang polisiya or yung building code noong 1997. 1997. Tas lahat Bridge code. Okay. Hindi building code. Tama. Bridge Sorry, mali code. ako. Bridge code. Pero lahat ng sumunod na yon hindi na ho iniayon doon sa bago. Kumbaga hindi siya 2015 na bridge code. Okay. 2015 na bridge code. Pero ibig sabihin, yung pag-retrofit ho, isinang-ayon na doon sa 2015 na bridge code. Tumaas yung mga load sa vehicles sa 2015 code, pati yung earthquake. So, hindi na para na siya sa mga lindol na para ng 2015 na code, kailangan i-redesign na siya. So, ano ang nangyari doon sa redesigning process po? Iyon, bali
lahat na yung buong tulay naka-design na sa 2015. Mhm. Kasi luma yung design ko 1997. Mhm, mhm. Pero yung Pero akin yung konsepto ng Arco. Mhm. Akin yung ano. So, niretrofit nila, pinalakas nila. Nilagyan nila, kasi nagawa na pinalakas na lang nila. Or ang English ng pinalakas is niretrofit. okay. Niretrofit nila para okay siya sa 2015 na ko. Okay, so Na mas ibig hong matataas sabihin, na. pero hindi na ho kayo involved doon sa pag-retrofit. Binanggit Hindi nyo na, kanina, hindi na. ibinigay na sa ibang kumpanya. Yeah, So ibang ano ho ang kumpanya. naging problema kung nagkaroon naman pala ng retrofitting na inaayon doon sa 2015 bridge code ng DPWH? Bakit ho nauwi Ang- pa rin sa ganito? Ang problema natin sa Pilipinas is overloading. Mm. Ang merong department order ang DPWH yung limit ng mga tulay, yung capacity ng tulay. Mm. Sa 10-wheeler, 27 ton lang. Itong truck na nasa screen nyo, kapareho yan ng 10-wheeler, may tandem axle sa likod na dalawa, na 8 ang gulong. 27 tons lang ang allowed nun. Mhm. Yung dyan sa unang report ng Lunes yata ng Region 2, DPWH, 102 tons ang sinukat nila yung dump box niyan, tapos yung bigat ng mga bato. Kumuha sila sample ng mga bato tapos tinimbang nila. Lumabas 85 tons daw yung kargada ng truck, tapos 17 toneladas yung truck mismo. Mm. Kaya pag pinagsama mo 102 tons. Mm. Kalahati ng 102, mga 50 tons nandiyan sa unang axle o linya ng mga gulong diyan sa tandem na yan sa likod. So mga 50 tons yan, times 4 yan nung nasa limit na 27. Kasi 27 times 4, 108 Okay. tons yan. Sige, Ang engineer. tulay na yan, 2 lanes. Dinisign ko yan ng dalawang truck sabay. Mm. Kahit dalawang truck na sabay, basta tigti 27 tons lang, 54 tons, hindi niya kayang pabagsakin yung tulay. Okay. Pero kung 102 na, times 4 na. So engineer kayo, you're of the opinion, andun din kayo sa panig na naniniwalang walang pagkakamali in terms of structural integrity ng tulay. It's really dahil overloaded yung mga dumang truck. Kahit sa 2015 ko, hindi talaga uubra yung Saka, makikita mo naman, actually, over-design ako pag pag nagde-design ng tulay. Yan, pang 10 yan na arko na dinaanan. Dalawang truck yan, magkasunod. Mm. Pang-10 yan. Yung unang siyam, nakadaan siya. Pero yung pang-10, mukhang yung unang truck, nakaramdam na ng masama. Bumagal na siya. Nagpang-abot sila nitong pangalawang truck. Pero yung unang truck nakalusot. Itong pangalawang truck, wala na, inabutan na siya. Pero ultimo Yun yung Pangulo yung nagsasabi, under design. Second hand ko lang na Pero dapat to imbestigahan. Mm. Hindi dapat nagbibigay ng mga statement hanggat walang kompletong forensic engineering investigation. Mhm. Tapos pag nakompleto na yung investigation, saka magpalabas ng kung ano yung resulta nung investigation. Mhm. Pabor ako dun sa sinabi ni Coco Pimentel ba yun, Senator? Mm. Na dapat investigahan. Hindi lang to, 6 na yung tulay na bumagsak sa overloading mula 2022 hanggang ngayon. Kung tama yung nadinig ko sa YouTube, sa internet lang ako nanonood ng mga ganun. So, yun lang yung feedback ko. Secondary lang yung info ko. Mm. Pero so ibig Pero sabihin, hindi lang ito yung bumagsak na tulay. pero kahit yung Pangulo din na nagsabi, under design, yung isa sa mga tinitingnang anggulo. Yeah, sorry, pero mahirap ko siyang kontrahin. Pero hindi siya bridge expert. Mm. Mhm. Pero ito ho, isa din sa mga iniisip natin dito, bakit umabot ng ganito katagal, 10 taon, bago po natapos yung construction. Tapos last year, nagkaroon pa nga ng retrofitting. Yeah, ang alam ko yung 2014 nag-release siya 400 million lang. Tapos yung mga sunod mga 150, 100, tapos may mga taon na walang nire-release na pondo.
Hindi ko na siya kabisado dahil hindi ako taga DPWH. Consultant kami outside kami. Mm. Private consulting firm. So, hindi ko kabisado yung detalye. Pero, sa budgeting yan ng DPWH, kung magkano ang ibabudget nilang pondo dyan. So, painot-inot yung paggawa nila kaya ang tagal. Mhm. Pero kayo ho, Init na yung taga Isabela. Ang ganda-ganda ng tulay. Nauna kasi yung 12. Mm. Ganda-ganda. Tapos, hindi binubuksan. pero kayo ho, yung firm ninyo, gaano karami na ho bang tulay yung nagawa nung inyong kumpanya? Nag-start ako mag-design ng tulay 1980. So, hindi mo na mabibilang. Tapos, ang dami ko ng tulay na dinesign ng mga iconic. Ito nasa background ko sa Cobia Bridge to. Ako rin yung designer nito sa Clark. Tapos, yung tatlong tulay dyan sa Bridgetown, Parkland, Sepulveda Verde. Dalawang tide arches. Tide arch yung tawag dyan sa tulay na yan. Hindi yan suspension bridge. Hindi yan cable stayed bridge. Cable stayed bridge actually yung dinidescribe nila presidente. Pero ang tawag niya suspension bridge. Hindi nila kabisado yung bridges. Engineer, So, ito, hindi ko naman inaano yun. Pero, yan. balikan ko lang, engineer, ano ho ba yung proseso halimbawa para sa mga tulay na iginawa o Ano, kinonstruct? Sorry. Ano ho ba ang proseso para doon sa mga tulay na ginawa ho o binuo noong panahon na 1998 o 1997 na bridge code ang ginagamit tapos magkakaroon ng update? So constant dapat yung retrofitting niyan. Oo. Hindi lang yun. Pabigat ng pabigat ang mga truck natin. Hindi yung code, hindi, isipin mo, 1997 to 2015, 18 years bago nagbago. Yung truck natin ngayon na mga galing China, ang lalaki, ang haba, ang tataas, and they are very powerful and stronger. Kaya nila maghatak at magdala ng mas mabigat na mga load. Kaya nila 80 tons and ang natin, 27 tons lang. Ang layo na, naiiwan yung mga pati ang design kasi natin nakasunod tayo sa American na code. Sa Amerika walang overloading. Okay. And so dito matindi masyado yung problema natin ng overloading. And naiwan na yung mga design yung design loads na ginagamit namin sa pag-design ng tulay. Alright.